Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po init na talakayan sa inklunasyon. Ako po si Elsa Arguel ng Philippine Information Agency Pangasinan. Pansamantalang humahalili kay Ma'am Jennifer Garcia, ang Head ng Provincial Disability Affairs Office ng Pangasinan. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong co-host sa ngayong araw na ito. Janine Corazet po from Women with Disability Taking Actions on Our Reproductive Health and Human Rights. Ngayong hapon na po na to, maraming salamat po sa aming pong panauhing host na si Ma'am Elsa Arguel, fresh from Pangasinan. Alam po namin na abalang-abala po sila ngayon sa araw na to, sila Ma'am Jennifer Garcia, hello po, get well soon, and JM na aming pong isa sa aming mga technical assistant po ng Inclination Program. Pagaling po kayo. And thank you Ma'am Elsa na nandito po kayo at kami sinasamahan sa mainit na talakayan at programa po ng Inclination sa araw ng September 2023, Ma'am Elsa. Okay. It's my privilege to be part of Janine. And syempre, ang United Nations Convention po on the Rights of Persons with Disabilities kumikilala at nagsusulong ng paggamit ng sign languages dito sa Pilipinas. Ang Filipino Sign Language Act ay napirmahan noong taong 2018. Inatasan na ang Filipino Sign Language ay kilalanin at gamitin sa paaralan, ospital, broadcast media at iba pang sangay ng uri ng transaksyon na nakakasangkutan ng deaf community. Ayon sa World Federation of the Deaf, mayroong higit sa 70 milyon ang deaf sa buong mundo. Kung pagsasama-samahin ay gumagamit ng ang iba't ibang sign languages ang iba't ibang bansa. Ating talakayin ang mga ito at alamin natin ang mga dinadaan ng hamon sa buhay ng mga may ganitong uri ng kapansanan. Janine, based sa akin personal na karanasan when it comes to interacting with persons with disability. Sa atin sa government, syempre, isa sa mga hamon yan na ang bawat public servant, lalo na ngayong buwan ay sineselebrate natin itong Civil Service Month, dapat isa sa mga tinututukan ng ating gobyerno, lalo na ang ating mga government officials at mga personnel, ay itong pag-aaral ng language na sa ganun kung kapag meron tayong mga kliyente sa ating mas madali natin silang mabibigyan ng magandang serbisyo. Totoo. Ako po yung naniniwala sa sinabi mo po, Ma'am Elsa, no, na isa po sa malaking hamon po sa disability sector, yung komunikasyon at information barriers po ng mga kapatid po natin na may kapansanan po sa pandinig. At ngayong hapon na po na ito, mapalad po tayo, Ma'am Elsa, na meron po tayong mga mahuhusay na advocate na may kapansanan po sa pandinig upang talakayin po ng mas malalim pa at maunawaan pa po natin ng on the wider perspective po. Kung ano po ba talaga yung batas tungkol sa paggamit ng Filipino Sign Language sa Pilipinas at paano po ba to napapaigting ng ating mga panauhin po ngayon sa araw na ito, Ma'am Elsa. Para sa ganoon, talaga pong yung information and communication barriers po na nararanasan ng mga kapatid po nating may kapansanan sa pandinig ay malunasan or kahit man po ay mabawasan. Una muna po, papakilala ko muna po, Ma'am Elsa, yung ating pong voice interpreter sa hapon na ito. Pagkat nga po, gaya na nga sinabi ko, ang ating pong panauhin sa araw na ito ay mga kapatid po natin at mga kasama po natin sa disability movement na may kapansanan po sa pandinig. Pinapakilala ko po ngayong hapon na ito, ang voice interpreter po, si Casey Marie Meroy. Hello, Casey. Hello po, magandang hapon po. Ayan. So, si ano po, Ma'am Aishel, siya po ay Ma'am
Elsa, siya po si Casey, siya po yung magbobose sa ating pong mga sa atin pong mga panauhin pong may kapansanan sa pandinig. Sa ating pong mga kapatid na um, nakikinig na may kapansanan po sa sa paningin, baka po magulat kayo, yung aming pong mga panauhin ay mga kalalakihang may kapansanan sa pandinig. Pero ang boses po nila ay tinig ng isang babae, Ma'am Elsa. So, papakilala ko na po ba, Ma'am Elsa, yung ating guests? At siguro simulan na po natin ma'am, pakilala na ang ating mga panauhin para sa araw na ito. Okay, sige po. Unang panauhin po natin sa hapon na ito ay si ah, Patrick Brian Ablasas. Isa po siyang Senior Deaf Advocate Officer sa Komisyon ng Pilipinong Wika. At siya rin po ay nag-aral ng Master of Arts in English Education and ano ito, diploma in English Sign Language Documentation and Sign Language Linguistic, tama ba? And Bachelor of Science in Computer Science. So, muli, binabati po namin at pinapasalamatan ang ating unang panauhin, si Patrick Brian Ablasa, in short, Pibs. Hello, hello Pibs. Ito po si Ginong Team Menyas ng hello po. Ayan. So, ang trabaho pala ni Pibs, Ma'am Elsa, no, nagtrabaho siya sa College of Benil de La Salle, tama, Pibs, at under the Center for Education, Access, and Development at School of Deaf Education and Applied Studies. Very active si Pibs sa pagpa-facilitate at pagiging resource person sa different conferences and seminars dito sa Pilipinas. At nagtuturo ba si Pibs? Nagtuturo ka ba, Pibs, sa College of Benilde? Sa Center for Education, Access, and Development? Opo. Pero ngayon, natapos na po ito. So din siya, very active siya sa Philippine Deaf Resource Center din and sa Philippine Federation of the Deaf. Tama ba, Pibs? Opo. Okay. So sa mga nakikinig po natin na mga may kapansanan po sa paningin, no, meron lang po kami post ni Ma'am Elsa sa in between kasi po meron po tayong nagsa-sign po sa mga panauhin po nating deaf. So bilang pagpapatuloy po sa pagpapakilala ng ating pong panauhin ngayong hapon na ito, sumunod po na ating panauhin is si Pastor Jose Sales. Siya po ay um, co-founder ng Philippine Federation of the Deaf at siya po ngayon ay finance analyst sa Keys. Pwede po bang sa finance analyst po siya and siya po ang Deaf Ministry sa World Hope Christian Church, si Pastor Jose Sales. Hello, Pastor. Good afternoon. Ito po si Pastor Jose Sumeñas po ng hello. So, Pastor, saan po kayo ulit nagtatrabaho? Sa finance analyst? Ano pong company yon, Sir Pastor? Si Pastor Jose po ata ni naghang. Inuulit ko lang po yung tanong ni Miss Janine. Naghang po ata ang kanyang internet. Hindi po. Okay. Ay, gumagalaw Sige. na po. Sige po. So, sa mga manonood po, saka sa mga nakikinig, medyo meron lang po tayong post in between. Hindi po siya dead air. Nandito pa po kami sa mga kapatid po namin na may kapansanan sa paningin.
Binibigyan lamang po natin ng panahon ang ating sign language interpreters para po mag-sign at mag-sign back po yung ating mga deaf guests. So, Ma'am Elsa, tapos na po ako sa aking pagpapakilala sa ating mga panauhin. Right, maraming salamat po Ma'am Janine dahil nga ang mga susunod na linggo ay gugunitiin po natin itong International Sign Language ay ang gustong malaman mula po sa ating mga panauhin ngayong araw. Kaya simulan na natin ang iba't iba pang mga tanungan na gaganapin natin ngayong sa talakayan. So siguro unahin natin kay Mr. Abalsa o kay Sir Peeves. Ah, Sir, pakipaliwanag po, ano po ba itong Republic Act number 106 or yung tinatawag po nating an act declaring the Filipino Sign Language the national sign language of the Filipino deaf and the official sign language of government involving the deaf and mandating its use in schools, broadcast. Ito po si Ginoong Pibs na nagsisenyas. Ang Batas Republika po na 1106 of Filipino Sign Language Act ay ang batas na kumikilala sa FSL bilang pambansang wikang senyas po at opisyal na wika. Opisyal na wika ang senyas ng mga bingi saan po sa edukasyon, kalusugan o health, media, hustisya, sa lugar ng trabaho, at sa transaksyong pamahalaan na kasama po ang mga bingi. Sa pamagitan po ng batas na ito, ipapatupad ang FSL sa 6 na nabanggit ko po kanina. Ito po ay magbibigay ng access na walang hadlang sa kanilang pamumuhay. At sa pamagitan po ng batas na ito, marami pong maitataguyod na sistema kagaya po ng interpreting system kung paano po tayo kumuha ng mga interpreter at magkakaroon po ng standardization sa interpreting system. Katulad din po sa education, para sa mga bingi, ito po ay magkakaroon ng pagtataas ng antas nito para po sa ating deaf community. Yun lamang po. Right. Sir, curious lamang po ako dahil sa mga TV nakikita na natin ito. Pero paano naman po kaya sa mga radio stations or paggamit ng sign language para sa mga broadcast? Or yung mga radio stations po namin? Ito po ulit si Ginoong Pibs na sumisenyas. Ang Filipino Sign Language po ay visual na senyas. No, sa radyo po, dahil ito po ay audio-based, hindi po madalas nagagamit dito ang wikang senyas o sign language. So, ayun po. Pasensya na po doon sa part na yun. Yun lamang po. Ma'am Els na, ang tanong ko po dito, sa paano, like for example, kasi di ba, Ma'am Elsa, nasa ano na tayo digital world. So, sa paanong paraan nagagamit yung Philippine Sign Language communication when it comes to digital aspect? So, ginagamit ba? Kasi di ba, ang mga kaibigan ko kasi na mga deaf peeps, ano sila they prefer typing in English. So, paano nyo ito pinapalakas, pinapaigting ang komunikasyon sa Pilipinong lengguwahe when it comes to digital platform? Ito po yung isang interpreter, nililinaw lang po yung tanong. Mm-mm. So, paanong paraan nila ginagamit or pinapakilala ang Filipino Sign Language sa digital platform?
Kasi yung tanong ni Ma'am Elsa sa radio broadcasting, tama naman yung sagot ni sa akin, Mhm. okay yun. At naiintindihan namin na sa radyo kasi, di ba, Ma'am Elsa, boses yun eh. Sa Yes, ma'am. sign language kasi, siya, visual. Pero kasi ma'am, kaya ko po naitanong yun, ano, kasi may mga radio station tayo na nagla-live na rin habang nag-air yung kanilang programa sa social media and kanilang mga iba't bang platform na ginagamit. Ay, yung internet radio, Ma'am Elsa. Mm. So, paano yun, Pibs? Paano yun nagagamit? Opo. Una po, para sa paglilinaw po sa FSL Mm. o wikang senyas, dahil ito po ay visual language, hindi po ibig sabihin ito ay Filipino na wikang Mm, Filipino. Sa mm, FSL po, ang mm. Filipino ay tumutukoy po sa tao, sa mga Pinoy o mga taong nakatira po sa Pilipinas. Ang Filipino language naman po o Filipino na salita, hiwalay po ito sa Filipino Sign Language. Para naman po ngayon dahil digital world na po tayo, marami na po Mm, gumagamit ng cellphone, chat, at napapansin po natin karamihan sa mga bingi ay gumagamit ng wikang Ingles sa pagtatype. mm. Kasi po sa school, itinuro po sa kanila ang translation ng sign sa wikang Ingles, hindi po sa Filipino. Ah, Pero dahil may iba naman pong mga bingi na alam po nila ang mga Filipino words o Filipino na salita, kaya po nilang makipag-chat sa Filipino. Pero sa pamagitan po ng FSL Act, dito po mabibigyan linaw at mabibigyan ng standard o ma-establish po natin ang L1 at L2, first language at second language na sa pagtuturo po sa mga deaf. mm, mm, mm. Ito po So, yung interpreter, nililinaw ko lang po yung ilang naiwang pong senyas na hindi ko po nabanggit. Sa mm, L1 po, ito po ang wikang senyas. Sa L2 naman po ang Filipino language. At sa L3 po ang English language. mm, Tapos, sumunod naman po, kasama po dito ang ah, pagtuturo sa skill ng pagsusulat at pagbabasa. Kukumpara po natin sa hearing na student, sa kanila po, ang kanilang pagbabasa ay kasama ang pagbibigkas. Sa mga mm, bingi naman po ay pagsusulat. mm. Yan lamang po. Ma'am Elsa? Right? Siguro baka may karagdagan si Sir sagot sa mga tanong natin, Ma'am Janine, no? Sir Jose, Mm, baka may nais po kayong idagdag. Sir Jose pala, si Pastor Jose. Ang ano ko, Ma'am Elsh ang gusto kong malaman, ang tanong ko para kay Pastor Jose, kasi di ba nasa deaf ministry siya, isa siyang pastor. Ano po ba kayo, nagkakaroon po ba kayo ng ministeryo or ng inyong sermon? Ano po bang yung inyong ginagamit, Pastor Jose? Filipino Sign Language po ba? Or ano pa rin po? English Sign Language? Apo. Ito po si Pastor Jose na nagsasenyas. Ngayon Mm, po, sa aming simbahan, sa deaf ministry, kapag ako po ay may sermon mm, or counseling, gumagamit po kami ng FSL sa Bible story. ah. Sa church naman po, kapag tinuturo po, meron din po kaming programa na nagtuturo ng wikang senyas. Mm, So, ang gamit ko po ay mix ng FSL at iba pong senyas. Unti-unti kong ina-adjust ito sa FSL at dinadagdagan ko po ng gesture. Napapansin ko na mas na-enjoy ito ng mga kasamahan naming bingi kaysa sa paggamit ko ng SEE ng mga kwento sa Biblia. Kapag ito ay ginagamitan ko ng FSL, mas na-appreciate nila at mas naiintindihan nila. Sa labas naman po, kapag nagkukwento kami ng mga kwento sa Biblia, mm, dati po ay gumagamit ako ng ASL. Pero ang hirap po i-introduce nito.
So ngayon po, kapag gumagawa ako ng video na tinatranslate ko ang mga kwento sa Bible, gumagamit po ako ng FSL. At karamihan po sa aming mga bingi dito sa Pilipinas, mas naintindihan nila yung kwento. Pag sa Pilipino na sign language, kesa sa English sign language, Pastor Jose? Ito po yung interpreter, ibabak ko lang po yung may mga sinenyas pa po si Pastor. Wala, Mm-mm. hindi po ata ako nakikita ni Pastor. Miss Isel, pwede po bang pa, pasenyas po? Na, hindi po ata ako nakapin kay Pastor Jose. Miss Janine, ano po ulit yung tanong po ninyo? So, ano po yung na dun sa kanyang karanasan bilang pastor at nagtuturo po ng salita ng Diyos sa komunidad, ano po yung mas madali na uunawaan ng mga nakikinig? Filipino Sign Language po ba or English Sign Language po ba? Ngayon po, ang English po, okay lang po. Sa mga adult na deaf, naintindihan din naman po nila. Kapag Mm-mm. written po ang English, sa simbahan ginagamit po namin. Pero kapag ito po ay tinatranslate namin sa wikang senyas, ginagamit po namin ng FSL. Kapag English po na salita, sa pasulat, naintindihan po ng adult. Pero kapag mga batang mga deaf, tinatranslate po namin sa FSL, mas na-appreciate po nila ito. Mm-mm. Mm. Napansin ko po dati kasi na hindi po nila naintindihan. Ngayon po, dinadagdagan ko na rin ng visual aid, yung mga sentences. At kapag Mm-mm. may senyas naman po, nilalagyan ko ng FSL kaysa sa maraming sentences, lalo na po sa mga batang mga bingi. Kasi may iba pong mga salita sa Biblia na napakalalim. Kaya po, Mm-mm. kapag tinatranslate namin siya sa English o sa FSL, gumagamit po kami ng mga salitang mas maintindihan. Yun. Sa sentence po, kapag ang English ay nasa sentence, tinatranslate naman po namin ito sa FSL at sa L1 nila o language nila para po Mm-mm. mas naintindihan nila. Kasi po yung L1, L2 at L3, L1 na sign language, L2 na Filipino at yung third ay L3 na English. Minsan may nahirapan po sila doon. Kaya po, tinuturo po namin sa kanila na L1, gumagamit po kami ng sign. Mm-mm. Katulad po sa experience sa TV, sa balita, meron pong senyas. Okay po yun, naintindihan po namin ang balita. Kapag closed caption po, dahil ito ay nasa salitang Filipino o Tagalog, nahirapan pong intindihin ng ilang mga bingi dahil hindi po sila naturuang bumasa ng Filipino sa Mm-mm. Filipino na salita o Tagalog na salita. Nung nagkaroon na po ng TV inset sa balita, kami po ay masaya. Nakita po namin na meron nang nagsisenya sa TV. Dahil karamihan sa mga bingi po, kahit na may closed caption sa TV, hindi po naiintindihan. Ngayon po na meron ng TV inset, mas naintindihan po Mm-mm. namin ang balita. Dahil sa Tagalog po, nahihirapan po ang ating mga kapatid na bingi. Ngayon po na may FSL na, masaya po sila. Ngayon po. Maraming salamat. Ma'am Elshna, ikaw na po. Yes po. Actually, Sir Jose, Pastor Jose, kahit ako natutuwa din pagka nakikita ko nga yung inset sa mga television po natin. Pero sir, napag-uusapan na natin yung American Filipino Sign Language para sa kaalaman po ng mga typical na kababaihan at kalalakihan na nanonood po sa atin ngayong araw. Ano po Mm-mm. ba itong pinagkakaiba ng ASL at FSL? Mm-mm. Kahit po sino po pwedeng sumagot sa inyo, Pabes at saka po Pastor Jose, dun sa tanong po ng ating guest host. Sumenyas po si Pips. Gusto niyo po mauna, Pastor Mm. Jose? Sabi po ni Pastor Jose, ikaw na, Pips. Sige, ako na. Okay. Pagpapaliwanag po sa pagkakaiba ng FSL at ASL. Sa ASL po, ito po ay American Sign Language. Ito po ang wikang senyas na ginagamit sa Estados Unidos. Mm-mm.
Maraming taon po na lumipas nung sinakop po tayo ng mga Amerikano dito po sa Philippines, nung dumating po ang Peace Corps. Dito po na unang na-introduce ang ASL at may influence po ang ASL sa Pilipinas. Kaya kung mapapansin po natin, may konting pagkakahawig po ang mga senyas. Maraming taon nang nakakalipas nung sinakop po tayo ng Amerikano. Nung 1950s, mga taong 1950s po. Sa Leyte. Ito po ay unang natala sa Dulac, Leyte nung pagkakamali po ng interpreter, hindi po 1950s pero 1560s. Tagal na pala. Bali, bago pa po dumating ang American Sign Language, meron na po talagang FSL sa Philippines. Ito po ay unang natala sa history noong 1560 sa Dulac, Leyte. Nung dumating po yung Amerikano, may konting may influence po ang ASL nila sa ating wikang senyas. Kaya kung ikukumpara po natin ang ASL at FSL, pagdating sa may pagkakaiba po ito eh. Halimbawa po sa kanyang hand shapes at sa kanyang orientation, may pagkakaiba po. At pagdating din po sa form. Sa grammar din po ay may pagkakaiba. Halimbawa po sa salitang ASL at FSL. Sa ASL po, ito po ang lolo, hand shape po na 5. Ang movement po ay pa-forward sa noo. Ito po sa ASL. Sa FSL naman po, ang lolo o grandfather ay from closed fist to open fist sa noo. Ganito. Bali, from closed fist po to open fist daw po ang lolo. Kasi nalagay sa noo. Opo. Ganun. Tas ganun, Thieves? Opo. Opo, tama. Galing. Gusto niyo po ulitin, Ma'am Janine? Kung paano? Ganito siya, ganito, tas ganyan. Tama? Opo, tama. Tapos dalawang open po ng mga daliri. Yan, opo. Ganun. Parang sasaram, bulaklak, Ma'am Ers na. Ganyan, 'di ba? Isa din yan sa hamon actually, Ma'am Els, na to communicate with deaf. And then, ang ka-communicate niya is the person with visual impairment. Kami nagtuturoan. 'Di ba? Ang saya. Tama po, Ma'am Jan. At syempre, napakasaya din sa part namin na natututo rin nakikinig or na nakikita yung mga binabahagi po natin ni Sir Peeves and ni Pastor Jose. Nakakatuwa dahil ngayong yan, Ma'am Janine. Si Pastor Jose po ay nagtataas ng kamay. Sige, If I may Pastor. add po, iba pong halimbawa ng pagkakaiba ng ASL at FSL. Dahil late na po kasi ako natuto noon ng senyas, mga 25 years old na ako noon. Halimbawa po, dati good morning, ito po ang senyas. Good morning. Ito po yung interpreter. Good morning, Pinapapos ko diba? lang po. Pinapapos ko lang po para po ma-describe yung senyas. Iba po yung senyas ng good morning. Ngayon naman po, ito na yung good morning. Good afternoon, ganun, 'di ba? Ganun. Yung senyas po ng good morning dati daw po na ASL, open palm na pababa. Oo. Isang handshape po na may movement from thumbs up to handshape number 5. Bakit sinasenyas po ni Pastor Jose? Bakit po? Dahil ang language ay natural na nagde-develop. Yes, oo. Sa tulong po ng Philippine Federation for the Deaf, nakikita po natin sa iba't ibang deaf community na meron pong natural na nag-e-evolve na senyas.
Siguro po sa PFD makakapag-develop po sila at maaari po natin silang tulungan sa pagre-research ng iba't ibang mga senyas na gamit ng mga binging komunidad dito sa Pilipinas. Nakaka-proud po dahil nadidiscover na po natin kung ano po talaga ang ginagamit nila, ang sariling wika po ng mga bingi dito sa Pilipinas. Hopefully, ito po ay ma-establish. Mm. Yun Ano mo, Ma'am Elsh, na nakakatuwa na pag-aralan yung sign language, either ASL tsaka FSL, gaya ng mga tayo na nakakarinig, 'di ba, Ma'am Els, na kung maano mo, kung mapapansin mo, 'di ba, ang daming mga naglalabasang mga bagong salita like yung jowa, 'di ba, yung jowa pala, asawa pala yun, 'di ba? Yung mga marites, 'di ba, yung mga gano'n. Tama, sa ano rin po pala, na-realize ko habang nakikinig ako kina pastor tsaka kay Pips na napakayaman pala ng sign language kung gaano kayaman yung salitang Pilipino at salitang Ingles sa mga taong nakakarinig at nakakapagsalita, Ma'am Ershna. Ganun din pala sa kanila, nag-e-evolve din pala. No, ang galing. Oo nga. Ano, Mm-mm. at syempre sa atin naman na hindi pag masyadong bihasa doon sa mga Mm-mm. ganito. Parang nakaka-excite na aralin. Mm-mm. Mm-mm. Pero ma'am, siguro punta tayo doon sa, kasi nabanggit ni Pastor Jose kanina na 25 years old na siya, nag-umpisa siyang pag-aralan itong sign Mm-mm. language. Ano po ba yung mga kinaharap po ninyo na experiences sa pag-aaral? Medyo nahirapan po ba kayo? Ano po yung mga challenges? Opo, sumisenyas po si Pastor Jose. Opo, ako po dati, nung nasa probinsya pa ako, nung high school, pagkatapos po ng high school ay lumipat po ako sa Maynila para mag-aral ng college. Sa totoo lang po ang hirap ng kolehiyo kasi po wala po kaming tagapagsalin o interpreter sa loob ng university. Sa Philippine School for the Deaf, meron po elementary to high school. Pero ako po, halimbawa po nung nag-a-apply ako ng trabaho bilang bingi, ang hirap po mag-apply ng trabaho. Nag-apply po ako sa Luneta bilang server, no? Ang hirap po. Nung sinubukan ko pong mag-apply ng trabaho, sa totoo lang po, ang hirap po nun kasi sarili ko pong pera ang ginagamit ko po nun. Ngayon po, sa through Philippine Agency, Philippine Association of the Deaf, natulungan po nila ako na maghanap ng trabaho. At pumunta po ako doon sa office, ako lang po mag-isa sa may Makati. At nag-apply po ako ng trabaho. Ito po ay face-to-face doon sa office. Sabi, ikaw ba si Jose Sales? Nagsasenyas po siya noon. Hindi pa po ako, nung panahon na yun, hindi pa ako nakaintindi ng senyas. Kaya nagsulatan po kami. Sa office po ito ng Philippine Association for the Deaf. Tapos in-encourage po nila ako na matuto ng senyas. Yun, sa pamagitan po ng Philippine Association of the Deaf, natuto po ako ng ASL po nung una. Tapos, kinalaunan po natanggap po ako sa trabaho. Mm-mm. Ang trabaho ko po nun ay tuwing Sabado. Kasi wala pong klase nun eh. Mm-mm. Tapos sa klase naman po, lahat sila hearing, ako lang nag-iisang bingi. Mga siguro po 20 na hearing, tapos ako lang po yung mag-isang bingi nun. Tapos sa harap po ako ng board, umuupo para kopyahin yung mga nakasulat sa board. Tapos sinusubukan ko pong isenyas yun at natututo na rin po ako. Mm-mm. Sabi po ng teacher, Jose, sumali ka sa simbahan, sa church. Subukan mo mag-interpret sa church. Hanggang sa nag-improve na po ang pagsenyas ko noon at na-expose na ako sa community. Mm-mm. Nag-improve po ako.
mabagal po nung una, pero sa pamagitan ng pagpa-practice at pag integrate o pagsama sa community, ayun na-expose po ako at eventually natuto po ako magsenyas. Nung una po nahirapan ako mag-aral ng senyas, pero ngayon mas madali na po sa akin, mas gumaan pong buhay ko at mas masaya po ako. Dati po, lagi akong nahihiya nung hindi pa ako marunong magsenyas, para akong may insecurity. Tapos later on, nung nagkaroon na ako ng sariling wika, mas naging, lalo na nung napasama po ako sa community, Mm-mm. nagbago po ako. Pero 25 na po ako noon, late na po ako nakapag-aral ng sign noon at na-involve sa deaf community. Mm-mm. Kaya, ano ko lang po yung finger spell niya. Mm-mm. Campi, ito daw po ang sign name ng Campi. Oo. Campi. Abbreviation po ata ito ng isang organization Mm. na kasama po si Pastor Jose. Ito Yes. po ang sign name niya, letter K na may nakahawak sa wrist. At Oo. nakasama po ako noon at member po ako ng Campi. Mm-mm. Former finance officer siya ng Kampi, tama ba? Pastor Jose. Finance officer Opo, dati po. sa Kampi. Sa board member po ng Campi. Mm-mm. Mm-mm. Habang natututo rin po ako magsenyas noon. Grabe. Masaya po ang experience na matuto magsenyas. Mm-mm. Yan lamang po. Right? Lagi po ni Pastor sa atin, ano yung karanasan po nila sa pag-aaral nitong sign language or Filipino sign language. Pero kahit sa akin, Pastor, no, nahihirapan din ako nung inuumpisahan ko to. And nung natandaan ko, dahil hindi na i-practice, nakalimutan na rin. So mahalaga rin pala yung integration ko ninyo. Pero Pastor, ibalik ko po doon sa kaninang pinag-uusapan kaiba ng ASL at FSL. May tanong po dito si Dr. Jean Manalaysay. Sabi po niya, bakit po magkaiba ang sign language test? Di ba po same naman ang ibig sabihin sa Tagalog? Kunwari maganda, beautiful, parehas naman po na ano po yun, ibig sabihin. Mm-mm. Kahit sino po pwedeng sumagot, si Pibs po o si Pastor Jose. Dun sa tanong po, ano po bang pagkakaiba? Bakit magkaiba yung ASL tsaka FSL? Pareho naman sila ng kahulugan. Kung ita-translate mo siya. Tapos si Sir Pibs po ay nagsisenyas. Opo, Mm-mm. tama. Kapag tinranslate na po natin ito, sinusundan po natin yung meaning ng salita. Halimbawa po sa FSL, hindi po siya direct na word per word na Filipino translation. Ganon din po sa ASL, hindi po siya English. Ang ASL po ay hindi English, ang FSL ay hindi Filipino, hindi Filipino na Tagalog. Halimbawa po sa sign na maganda, kapag tinranslate po natin siya sa Filipino o Tagalog, hinihiram po natin ang salitang maganda. Kapag tinranslate naman po sa English, beautiful. Pag sa waray naman po, ma, ma, Maganda. mahulay. Mahusay. Ah, Mahulay. Ulitin ko lang po. mahusay. Mahusay. Sa waray. Apo, mahusay. Ibig sabihin po, yung wikang senyas, kapag sinali na po natin sa wika na sinasalita, sinusundan po natin yung kahulugan niya.
Ah, Pwede po nating isalin ang FSL sa Filipino o sa English. mm, Pero magkahiwalay po ito na wika. Lagi po nating tatandaan. Kung halimbawa po, tatanungin ko ang interpreter na si Casey, anong pangalan mo? Ako po ay yung interpreter po ay tinanong po ako ni Ginoong Pips, ano yung wikang ginagamit ko na iba? English po, tsaka Filipino. mm. Iba pang wika na gamit ko daw po, wala na, wala na. Ano lang ako, bilingual. Ah, ah. Bilingual lang. Ayun. Kung Mm, sakali po yung iba sa inyo na Kapampangan o kaya Pangansinense na iba po ito sa Tagalog, no? Kapag ang FSL po ay isinalin sa wika ninyo, bukod po siyang wika, pero pwede po siyang isalin sa ah, from source to target language. Ayun po. mm. Malinaw po ba yung paliwanag ko? Pero masyadong ano, siguro no, kakapusin tayo, Ma'am Ershna, ng 1 oras para talagang malaliman nating maunawaan ang pagkakaiba ng Filipino Sign Language at saka American Sign Language. Pero this is just an idea. Sana no, meron tayong susunod na episode 2, Ma'am Ershna. No. Yes, ma'am. Ano po. Mm-mm. Napakaganda po kasi ng topic na Mm-mm. nakaka-excite na matutunan yung mga tinuturo natin ni Sir Pibs and Pastor Jose. Siguro itanong pa rin natin katanungan po ni Ma'am Dr. Jean. Meron po siyang follow-up dito sa chat box. Ano? Para po kay Pastor Jose, kasi sabi po ninyo kanina, maraming masaya po sa FSL. Ano po ba yung nito in comparison with ASL? Mm-mm. Ano-ano po yung mga benepisyo ng FSL? Kasi medyo nag-choppy ka dun, Ma'am Eshna. Ano-ano po yung mga benepisyo ng paggamit ng FSL? Bakit daw po kayo masaya? Apo, nagtataas po ng kamay si Pastor Jose. Sige po. Ipapaliwanag ko po. Halimbawa po, Mm. dati ako noon, nung nagsimula akong mag-aral ng ASL, nakakapagsenyas po ako, pure na ASL. Pero later on, alam ko po yun na ASL. Ngayon po, dahil nag evolve din po ang wika ng mga deaf, nag-adapt din po ako sa FSL. Tinuturo po sa school FSL, nag-adapt din ako at nag-aral din ako ng FSL. Sa church, ginamit ko rin po ito. Dati yung mga ibang matatanda na bingi, ASL ang gamit. Pero ngayon, gumagamit na rin po sila ng FSL. Ako po ay nag-adapt na matanda na ako pero nag-a-adjust pa ako dahil nag-a-adjust din ng wika. Hindi pwede na na-stuck lang ako doon dahil nag-iba na rin po ang generation. Kaya nag-e-evolve din po. Kaya with patience, nakapag-adjust po ako. Na-appreciate ko lalo ang FSL dahil maganda po ito. Tama po yung senyas na maganda, pretty, beautiful sa FSL. Palalo na kapag may sinamahan nyo po ng salita, makikita nyo English beautiful with mouthing sa FSL na may halong Tagalog na salita, parehas ng senyas, pero iba ng minamouth, maganda. Pero makita nyo po yung hands, parehas ng movement. Ngayon po, dahil nag-evolve nga ang language, kagaya ng senyas na good morning, meron po tayong nakakita mga bingi na gumagamit ng ganitong good morning. Bakit? Kasi nag-evolve nga po ang language. Ganon din po sa inyong mga hearing, ang siguro po na confuse po kayo, pero kapag nag-immerse pa po kayo, mas madali po na matututunan po ito. Ito po ang advocacy po namin na
marami pong magkaroon ng interes at mag-aral po ng FSL dahil napakagandang wika po nito. Kahit Mm-mm. po ang mga teachers sa school, natututo na rin po mag-senyas. In-encourage po namin na gumamit ng FSL para po ang ating mga kabataang bingi, ang mga susunod na henerasyon, ay mas maintindihan nila, Mm-mm. maging smooth po ang language nila. Ayun po ang aking hopefully po sa future. Yun lamang po. Tapos na po magsenya si Pastor Jose. Thank you so much, Pastor. Pero balik ko lang po dun sa, dahil nabanggit nyo nga po rin po ninyo na lahat sana ng mga eskwelahan ano po ay magpatupad na nitong Filipino Sign Language. Sa atin po ba sa Pilipinas, mga kolehiyo na po ba yung nagpapatupad or yung nagpapatupad po ng paggawa ng curriculum na nagagamit yung FSL? Siguro kahit sino po sa inyong dalawa yung Si Sir Pibs po, Mm-mm. nagsasenyas. Ngayon po, ang alam ko, sa College of St. Benilde, nagbabalangkas po ng um, pamantayan sa pagtuturo ng FSL bilang L1 at L2. Mm-mm. Inaasahan po na makikipagtulungan po ayon sa batas ang kagawaran po ng Edukasyon o Department of Education. Ayun lamang po. Kala ko po may sasabihin pa po siya. Nag-aabang pa po yung interpreter. So, ang ano ko, follow-up question ko, Ma'am Els, na if you may. So, ibig mo sabihin, Pibs, sa ngayon, sa mga eskwelahan, lalo na sa kolehiyo, wala pa talagang klarong curriculum sa paggamit ng Filipino Sign Language. So, ngayon ang ginagamit pa rin is English Sign Language. Hindi po English Sign Language. American. Hindi po English Sign Language. Meron pong FSL curriculum sa college Mm. level po, sa CSE. Hindi po English Sign Language. Pero sa karanasan mo, Pibs, sa College of ano yun, College of St. Benilde de La Salle. So sa ibang mga eskwelahan, nagagamit na ba to o meron pa rin kakulangan sa pag-i-implement ng batas na ito tungkol sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagsesenyas? Opo. Sa iba pong universidad, sa public school, Mm-mm. meron po pero kasalukuyan po sa DepEd, hindi pa po siya nagiging DepEd order. Meron na po tayong batas pero hindi pa po siya nagiging DepEd order. Kaya po sa iba't ibang school, may iba't iba rin pong sistema. Ang iba pong school ay gumagamit ng SEE, tapos quote-unquote ASL. Yung mga teacher po, iba-iba rin po. Kaya minsan po nasusunod yung preference ng teacher. Kung gusto ng teacher ituro yung SEE, yun po ang ituturo niya. May mga natanong po kung deaf na hearing teacher, tinitignan ko po sila kung ano po yung tinuturo nila. Minsan po sila rin po nako-confuse sa tinuturo nila na ASL. Opo. Hopefully sa later on po sa DepEd, magkaroon Mm. po ng established na DepEd order na ituro po ang FSL o FSL po ang gamiting medium sa pagtuturo sa mga estudyante. ma'am, maganda na uniform na nga yung paggamit ng kung ano yung talaga gamitin kung ASL o FSL. Pero ma'am, may katanungan po, Sir Fitz, si Ma'am Jennifer Fernandez sa ating chat. Since Mm. may batas na sa Pilipinas at yun na ang gamit ng ating young ones ngayon,
may halaga pa rin po ba na mapag-aralan nila yung American Sign Language lalo na sa pag sila ay pupunta sa Nawawala si Ma'am Ashna. Ma'am Ashna? ayan. Ah, Sige okay po. na po ba? Sige po, Sorry po naririnig at ka na po namin. medyo nagkakaroon po tayo ng konting problema sa ating internet connection. Mm-mm. Okay. Ulitin ko lamang po yung katanungan po ni Ma'am Jennifer, Jennifer Garcia. Since may batas na sa paggamit ng FSL sa Pilipinas, yun na ang gamit ng ating young ones ngayon, may halaga pa rin po ba na mapag-aralan nila ang American Sign Language lalo na pag sila ay pupunta sa ibang bansa? Mm. Um, Nagbuntong hininga po si Sir Pibbs. Um, Mahirap ba, Pibs? kung pupunta po sa ibang bansa, halimbawa po sa ibang bansa, ang tandaan po natin ng wikang senyas ay visual. Mm-mm. So kung sakaling pupunta po kayo sa isang specific na bansa, meron po silang wikang senyas doon. Sa Europe, meron pong wikang senyas na ginagamit doon. Sa Paris, so ang gamit po nila doon, nakita ko po sa World Federation of the Deaf. Nung pumunta po ako, nakamit po ako ng ibang mga bingi, nakita ko po ang sign nila. Hindi ko po naintindihan ang sign na yun. So tinanong ko po para isalin sa senyas na naintindihan ko. At nagkaintindihan po kami. Ah, at ibang paliwanag naman po sa International Sign o ISL. ISL. May mga na-meet po akong deaf sa ibang bansa. Ang ISL po ay in-establish ng mga iba't ibang bingi mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan po kami para mas maintindihan namin ang isa't isa. Mm. Nasagot po ba ni Sir Pibbs yung nagtataas po si Pastor Jose. If I may Sige. add po, ako po dati, may mga deaf members po kami sa church Mm-mm. na natututo o nag-aaral ng FSL. Mm-mm. Yung iba po sa kanila nakapag-asawa po ng American o mga ibang lahi. Kung mapapansin niyo po, mix po yung gamit nila ng senyas at naintindihan po nila yung isa't isa. Kapag pupunta na po sila sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, nag-a-adjust din po sila. Mm-mm. So, gamit naman po nila ASL. Mm-mm. Kapag lumilipad po sila halimbawa sa Amerika, ayun nga po nag-a-adapt. At natututo rin po sila ng wikang senyas na gamit sa Estados Unidos. Ganon din po yung experience ko nung nagpunta ako sa Japan. May training po kasi ako noon. So, ang iba po yung senyas na gamit nila doon, JSL. So, nung pumunta ako doon sa Japan, tinanong ko kung naintindihan nila yung FSL, di po. Pero nag-aral ako ng mga basic na JSL or Japanese Sign Language. Siguro po mga 1 week nag-aral ako para makipag-communicate ako sa mga deaf doon. Pero basic lang po yung inaral ko na JSL. Mm-mm. Tapos may mga namit po akong mga bingi doon sa Japan para po sa isang training. Mm-mm. Tapos meron pong mga iba't ibang representative doon ng mga bingi sa Thailand, sa Fiji, sa Asia Pacific.
Pero magugulat po kayo na communication find its way. International, nakakapagsenyas pa rin po kami. Mm-mm. Yan, natuto po ako, basic lang ng JSL. Lahat po kami deaf doon sa training. At nag-a-adjust po kami sa isa't isa na makakapag-communicate pa rin po kami sa isa't isa. May interpreter din po doon, iba-iba. Mayroong ASL interpreter, may JSL interpreter. Yung JSL interpreter, syempre po, hindi ko naiintindihan. Kaya, nung natuto po ako ng basic, medyo naiintindihan ko na po. 1 week po ako nagstay doon. Grabe, rich experience po ito para sa akin. Mahirap, pero rich experience. Ang hirap nung lumipad po ako. Nung nag-stay na po ako dito sa Pilipinas, bumalik na ako sa sarili kong wika. Ayun, mas madali. Pag lipad ko po doon, adjust na naman ako ulit. Sabi ko, dito na lang ako sa Pilipinas. Lipad ako doon, mag-aaral ako ulit. Okay lang din naman. Salamat po. Ang pagkakaintindi ko doon, no, Ma'am Ers, na dun sa tanong at sagot nila, siguro yung pag-aaral ng wikang senyas ay nagbabago depende dun sa bansang gusto mong puntahan. Kasi sabi nga doon sa una nating pagpapakilala, may 300 types of sign languages na existing sa buong mundo. And as the time goes by, nag-e-evolve din siya. So, pero gaya nga nung sinabi ni Pastor Jose and even ni Phoebes, yung communication evolves and communication finds its way. So kung paanong tayo na nakakapagsalita at nakakarinig, meron din tayong pamamaraan kung paano tayo makaka-adapt dun sa lugar kung nasan tayo at lokasyon o geographically location natin. Siguro ganun din. So, nakaka-survive naman, gaya si Pastor Jose, nakasurvive naman siya sa Japan kahit na, na iba yung sign doon sa Japan. So, yun yung understanding ko dun sa in-explain ni Peeps na nagdedepende din talaga yung pagsesenyas sa lugar. Tama, no? Opo, Yes, ma'am. tumatango po siya. Nagnanod po si Sir Pibs. Yan. Thank you, Peeps, for agreeing. Thank you. All right. Opo, you're Siguro, welcome daw po. siguro Tayo ma'am, matapos. yes, ma'am. Sige po. Ma'am Ershna. Okay. Tama nga po yung sabi ni Sir Pius, siguro sa mga kabataan, kung pupunta sila sa ibang bansa, yung bansa na pupuntahan nila, kung siguro mag-a-agree din si Sir Pius dito, yung kung pupunta sila sa bansa bago sila makarating, is pag-aralan na nila kung ano yung sign language na ginagamit. Tama. Para hindi tayo ma-out of place. Kasi ganun din, share ko lang din sa mga deaf friends natin na guest ngayon, no, Ma'am Ash, na-experience din natin yan bilang, wala namang kapansanan sa pandinig. Meron ding, talaga, communication barriers. Like, for example, sa ibang lugar, ako, pag pumunta ako sa lugar ni Ma'am Ash may communication ko doon, challenge kasi hindi ako marunong magpangasinan at hindi lahat naman din doon sa Pangasinan, di ba, Ma'am Ersh, na marunong Opo. May mga magtagalog. gumagamit ng Tagalog at yung Mm-mm. Ilocano, pinaka-dominant po kasi dito sa Pangasinan. Ang salitang Ilocano, kaunti na Mm-mm. lamang yung mga nagsasalita ng salitang Pangasinan. Mm. Kahit sa mga international conferences, I think na-experience din yan ni Peeps, ni Pastor Jose. Like for example, hindi kahit English yung communication, nagbabago din naman sila sa accent, 'di ba? At saka yung sa construction ng kanilang English language. So, I think napakayaman talaga ng human language, no? Tama. Opo, tumatango po si Sir Pibs. Mm. So, Ma'am, Eshna, meron ka pa po bang tanong? At tayo po'y malapit ng dumating sa hangganan ng ating Actually, programa. Ma'am Jadine, napakarami ng handa nating tanong dito. Parang ang natakal pa lang natin yung mga 3 tanong pa lamang. Pero Mm-mm. napakaganda ng mga sagot po ng ating mga guests, Mm-mm. Sir Pibbs and Pastor.
medyo nagkukulang yung oras natin. Baka ito ay magkaroon po ng part 2. Totoo. Maaari po ba namin kayong muling imbitahan, Pibs, Pastor Jose, for the part 2 episode of of this program topic, Filipino Sign Language Advocates. Opo. Sure po. So, Ma'am Ersna, may huli ka pa po bang tanong? Sa ano Siguro, na lang? Sige, go yes, on po. ma'am. Go Ma'am ahead. Ersna. Ah, Kayo mo. ang ano ko po, yung huling mensahe po bilang advocate ng Filipino Sign Language sa bansang Pilipino, ano po yung maaari niyo pong maging mensahe para po sa ating gobyerno, para po sa mga kapwa niyo po Pilipino, upang sa ganun mas mapalakas pa po yung implementasyon nitong batas na ito sa Pilipinas. Nagsasign po ba sila? Opo, Yes. sinenyas ko lang po ulit yung Mm. tanong. Ngayon po si Sir Pibs, handa na po siya sumagot. Sa Komisyon sa Wikang Filipino, may ginagawa po kaming proyekto na nakaangkla po sa Batas Republika 11106. Ang Mm. ginagawa po namin ay una, raising awareness po sa mga agency, iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba't ibang sangay ng gobyerno. Awareness po tungkol sa FSL. At sumunod naman po, hopefully magkaroon po ng standardization ng interpreting system. At iba't iba pa pong mga gawain para mas at magkaroon po ng focal person sa loob po ng bawat ahensya ng gobyerno kung may deaf po na nangangailangan ng tulong. Halimbawa po, sa SSS, marami pong deaf na hindi masyadong maintindihan yung proseso. Kailangan po ng pension. Ayun po, ini-establish, hopefully ma-establish po namin na may focal person po na marunong mag-FSL. At iba pa pong mga gawain namin sa Department of Education. Halimbawa po, may issue po na marami po kaming sinasuggest o proposal po sa kanila, pero sa ngayon po, hindi pa po nakakapag-establish ng FSL task force sa loob po ng DepEd. So hopefully po, sa pakikipagtulungan po ng ating gobyerno, yung iba pa po nating mga gawain, research on language, FSL, hopefully po ay ma-involve din po ang mga bingi sa consultation sa mga gawaing ito. Research, sa linguist na perspective. Meron na po tayong linguist na deaf, si Dr. Rafa. Siya po ay nakapag-aral sa Gallaudet University. Kaya makikita po natin na meron po talagang progress. Hopefully, magpatuloy po ang proseso na ito. Yun lamang po. Tapos na po siya mag-senyas. Alam niyo po, nandito po ngayon kasama natin sa programa. Mapalad po tayo na dito si Ma'am Ersna sa Philippine Information Agency. Medyo po, isa po siyang sangay ng gobyerno. Tama po ba, Ma'am Ersna? Sa palagay mo po, paano po kaya makakatulong yung Philippine Information Agency sa pagpapalakas po ng advokasya sa paggamit ng FSL sa Pilipinas? Ma'am Ersna. Okay. Ma'am, siguro sa amin sa Philippine Information Agency, kami po ay tumutulong sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno at katulad na lamang po sa PIDAW, Pangasinan. Isa po kami sa mga nag-a-advocate ng Filipino Sign Language. Sa katunayan nga po, lagi po nag-guest po si Ma'am Jennifer Garcia, ang head po ng PIDAW, Pangasinan, para maibahagi sa atin ano ba yung mga karapatan ng ating mga kapatid na
mga kapansanan. Okay. Pero sa atin sa nais din po natin sa PIA makipag-partner din sa KWF para naman Mm-mm. ang buong PIA ay maging bihasari, Inclusive. maging Mm-mm. inclusive, magkaroon ng kaalaman sa Filipino Sign Language. Mm-mm. So si Nagsasenyas po si Sir Pibbs. mm-mm. Apo, sinesenyas niya po na sa deaf, pag dininaw lang po sa deaf po kasi may dalawang identity po, no? Na yung isa po yung deaf na hindi po siya nakakarinig at yung isang deaf naman po ay nakaangkla po ito sa pagkawala ng kanyang wika at kanyang kultura. Mm-mm. Mm. Yung ibig sabihin po, um, yung pag-uusap po natin tungkol sa FSL, sa focus po ng language na perspective, Mm-mm. magkaiba po ito sa disability perspective, ano? Pero magkaangkla Oo. rin po ito. Sa PDAW po, ito po ay disability perspective. Kung tayo po ay, kung ayos lang po sa PDAW na makipagtulungan din po sa KWF, kung halimbawa po paano po mas maiintindihan pa ang FSL gamit ang perspective ng language po, no? Mm-mm. Ayun, pwede po iyon. Malay niyo po, ang PDAW ay maging focal point po ng pagdating sa FSL. Tingnan po natin, no? Yun lamang po. Tapos na po siya magsenyas. Right. Actually, Si sir, ano, masaya din ako na naging parte ako ng mm-mm. Inclunation ngayong araw na to. At ang dami ko pong natututunan sa Filipino Sign Language Mm-mm. dahil po sa inyo, Pastor Jose and Sir Peeves. Pero, Ma'am Janine, meron pa po ba tayo magtapos? Siguro kunin muna natin yung mensahe po ni Pastor Jose. Mm-mm. Yun nga. Di pa siya nakakapag-message. Si Pastor Jose po na nagsisenyas. Mm-mm. Opo, ang pag-a-advocate po talaga sa FSL ay hindi madali. Una po sa simbahan, sa experience ko po sa simbahan, sa LGU at sa national level. Sa simbahan po, patuloy po tayong ginagawa po namin ay patuloy po kami nagtuturo ng FSL tuwing linggo at marami pong interesado na matuto ng FSL. Sumunod naman po pagdating sa local government unit or LGU, importante po ang raising awareness patungkol po sa mga deaf or sensitivity awareness workshop po sa mga LGU. Kami po ng asawa ko, magkasama po kami na nagtuturo po ng wikang senyas sa LGU ng QC PDAW. Talagang pasalamat din po kami sa kanila dahil nagbukas po sila ng pagkakataon na matuto ng FSL. Kami po ng asawa ko nagtuturo. Pangatlo naman po sa NCDA. Invite po ako na mag-talk patungkol sa deaf sensitivity or isang deaf sensitivity training para po sa pag-raise ng awareness. Pero sa usaping FSL po, iba po ito, no? Ang deaf sensitivity training ay hiwalay po sa pag-aaral pa ng FSL. Medyo masalimuot po yun pero masaya pong aralin. Mahirap po, hard work ang advocacy work. Pero encourage pa rin po namin kayo matuto ng FSL. Kahit may short time lang po kayo, konting patience lang po. Ako po talagang matanda na ako pero 20 years nag-aaral pa rin ako at nag-e-expose, no? Dahil kompleto po, dahil ang senyas ay maganda at nakakabuti.
maganda po na mag-aral din po tayo ng sign language para po sa ating mga kapatid na bingi sa komunidad. Mm-mm. Mahabang proseso pa po ito, pero kailangan po natin ng patience. Mm-mm. Yan, kailangan din po natin ng puso. No, alam po namin marami sa ating mga kapatid na hearing ay may puso para sa amin, sa aming advocacy. Ayun lamang po. Maraming salamat. Right? Maraming salamat po, Pastor Jose, sa napakagandang mensahe po na yan. Ano? At so, syempre sa atin, susubukan natin at syempre pagsisikapan po natin na pag-aralan itong Filipino Sign Language. Sabi nyo nga po, para ma-break din yung communication barrier kapag kakausap natin ng ating mga kapatid. Alright, maraming salamat po sa ating mga panauhi na sina Patrick at Brother Joe. Ma'am Janine, sino pa po ba yung mga pasasalamat? Ma'am Ershna, ikaw na. Do the honor. Siguro Ma'am Janine, shout out po kay Ma'am Jen, ay Sir Darin, Ma'am Moha, and Miss Meets, Doc G, Manalaysay, nandyan po sa Zoo, and Sir Rani, shout out din po kay Ma'am Sena, Sir Art, at DJ Ron. Siyempre si Miss Ina, nakasama natin sa Zoo. And thank you nga po pala for the ENET Philippines, CBM Global Philippines, Norphil Foundation. Maraming salamat po sa walang hanggang suporta niyo po sa programa ng Inklunasyon. At maraming salamat po sa ating mga sign language interpreters, si Casey, si Teacher Aichel, ang ating mga technical assistants, Daryl, si Moha, yan na nasabi na po ni Ma'am Ershna. Lalo na po, maraming salamat sa ating guest host ngayon na taga Philippine Information Agency, si Ma'am Ershna Arguela, at ang ating dalawang mahuhusay na deaf advocates, Patrick Brian Ablasa and si Pastor Jose Sales. Ako po si Janine Corizet po, ang inyong naging co-host sa hapon na ito. Ma'am Ershna. Right, magpapaalam na po tayo sa isang oras natin na talakayan na pinagsamahan natin ngayong hapon. Muli palitaan po tayo at sa susunod na part 2 netong ating inklunasyon sa ating napag-usapan ngayong hapon. Muli po tayo magkasama-sama sa susunod na program ng inklunasyon para sa istorya ng ating advokasya at karanasan. Dito lang po yan sa Inklunasyon Now na. Ako po ang yung lingkod, Elsa Arguel ng PIA.